So biglang nag-crave yung mga kasama ko ng sopas. Kaya ito ako at napapunta sa Dali para bumili ng gatas. Kaya naman pagdating ko dito sa Dali, diretso na ako sa may parte ng mga gatas. Naghahanap kasi ako ng give up kasi yun yung kulang na Ricardo's. Habang hinahanap ko yung gatas, iniiwasan ko yung masasarap na pagkain dyan kasi ayoko mapagastos. Kaya nung makita ko, wala na akong inantay-antay, kinuha ko na siya. So, halos 29 pesos na din ang isang lata ng gatas. Kaya nung nakuha ko na, dumiretso na ako dito sa may prutasan at 21 pa lang isang apple. Kaya kumuha na ako ng isa. Tapos dumiretso na ako sa counter para magbayad. Tinusubukan ko mag-online payment kasi mahina palang signal dito. Kaya no choice ako kundi pakawalan yung barya ko. Hindi ko pa kasi ito naihuhulog sa alkansya ko. Kaya yun na lang talagang ginamit ko. Dumaan din ako dito sa may talipapa malapit sa amin. Tapos bumili ako ng cabbage at saka sibuyas. So ito pala yung gagamitin ko sa sopas na lulutuin ko. Huwag nyo na lang husgahan kasi kami kasi yung tipo ng kung ano yung meron dyan, gawan mo ng paraan para maging pagkain. Yan pala yung mga natanggap naming ayuda nung nagbigayan dito sa amin. So ginayat ko na yung repolyo at saka iba at ricados. Tulad ng bawang, sibuyas, sausage. Siyempre binuksan ko na din yung Argentina para pag sinalang ko na yung lulutuin kong sopas, dire-diretso na ako sa gawain, hindi yung kung ano-ano pang kinakalikot ko. Binuksan ko na din itong gatas na nabili ko sa Dali. So pasensya na pala dito sa can opener namin, losyang na. Hindi siya nakagat ng madiin kaya paulit-ulit ako. May kaluma na din kasi ito kaya talagang pahirapan bago magamit ng maayos. Ganito pa lang ginagawa ko pagkatapos kong gamitin yung mga dilata. Talagang pinipit-pit ko yan para maiwasang hindi pasok ng pusa yung ulo nila sa loob ng lata kasi minsan may napapahamak na pusa sa mga ganong style. Pagkatapos ko mapitpit yung mga dilata at ito at nagigisa na ako ng bawang at sibuyas. At medyo kabado ng napakarami dahil takot ako matalsikan ng mantika dahil para kang pinaputukan ng piccolo. Ay parang kagat lang ng langgam yun kaya wag ka. Tapos sinunod ko na din gisahin itong corned beef na talagang suki ng mantika. Grabe ko makatalsik. Pero kung pera ang tatalsik sa akin, hindi ako magrereklamo. Sinunod ko na din sa paggisa itong sausage. Tapos hinalo-halo ko. Alam nyo bang hindi ako mapakali? Pag ganyan nagigisa ako, talagang mayat-maya ko hinahalo. At ito na nga, nalagyan ko siya ng tubig pang sabaw. Para maraming sabaw, maraming gihigupin. Kala mo naman may sopas na walang sabaw. Ewan ko kung bakit ko sinarado yung kaldero dyan. Ibubuksan ko ulit para lagyan ng asin at saka chicken cubes. Pahirapan pang buksan bago may lagay. Nagtatlong isip pa ako kung ilalaglag ko na ba. Tapos lagyan ko na din ng Ajinomoto. Tapos kita nyo yung paminta namin nakalagay sa bote ng garlic powder. Tapos saka ko tinakpan. Ganun dapat. Tapos nung kumukulo na, hinulugan na din yung pasta. Pagkatapos hinalo ko na siya. At napansin ko kaunti lang yung sabaw kaya nag-add ako ng tubig. Tapos nung kumulo na, hinulog ko na yung gatas. Hindi halatang suki ng birch tree. Pampalasa namin yan sa mga lutuin namin. Tapos sinunod ko na din itong kebab. Bali naka-fast forward yung paghalo ko dyan kasi ang bagal kong kumilos. Maya-maya sinunod ko na din itong repolyo. Alam nyo, ang haba nitong video ko, pahirapan talaga bago mabukas. Hindi ko magawang magseryoso. So ito na nung luto na. Sinalin ko na sa mangkok. Di ano pang inantay, kakainin na. Tikman natin.